Sa gitna ng ingay ng social media, kung saan bawat salita ay may bigat at bawat kilos ay hinuhusgahan, naroon si Vianzi, tahimik na umiiyak sa likod ng kanyang mga ngiti sa kamera. Hindi niya inaasahan na ang simpleng samahan nila ni Edo ay mauuwi sa matinding pambabatikos mula sa mga taong hindi naman sila lubos na kilala. Isang gabi, habang patuloy ang pagdagsa ng masasakit na komento, hindi na kinaya ni Vianzi ang bigat ng kanyang nararamdaman. Nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang cellphone. Paulit-ulit niyang binabasa ang mga salitang tila kutsilyong tumatagos sa kanyang puso. Ang sakit na, sobra na, mahina niyang sambit. Doon niya naisip na humingi ng tulong. Hindi para ipagtanggol ang sarili niya sa galit, kundi para humingi ng kaunting awa at pag-unawa. At ang una niyang naalala ay si Kailan Gaprab, kilala sa pagiging mahinahon at marunong umunawa sa kapwa. Nag-ipon siya ng lakas ng loob at lumapit kay Kalingap Rab. Kuya Rab, nagsimula siya, pilit pinipigilan ang pag-agos ng luha. Humihingi po ako ng tulong, hindi na po namin kaya ni Edo. Sana po matulungan ninyo kaming pakiusapan ang mga bashers, natigilan na po kami. Hindi po kami perpekto. Nagkakamali rin po kami. Pero tao lang po kami, nasasaktan din. Hindi po namin alam kung saan nagsimula ang galit nila, pero sana po matapos na. Samantala, si Edo naman ay tahimik lang na nakaupo sa gilid, nakatingin kay Vianzi. Ramdam niya ang bigat ng pinagdadaanan nila, ngunit pinipili niyang maging matatag para sa kanilang dalawa. Ngunit sa kabila ng kanilang katatagan, hindi may kakaila ang sugat na dulot ng masasakit na salita ng ibang tao. Nang makarating ang mensahe kay Kailan Gaprab, agad niya itong pinakinggan. Tahimik siyang napaisip. Nakita niya hindi lamang ang luha ni Vianzi, kundi ang tunay na damdamin sa likod nito, isang taong humihingi ng kaunting kabutihan sa isang mundong mabilis manghusga. Kinabukasan, naglabas siya ng pahayag. Sa lahat ng nanonood at sumusubaybay, panimula niya, nais ko pong ipaalala na ang bawat isa sa atin ay may pinagdadaanan. Hindi natin alam ang buong kwento, kaya sana ay piliin nating maging mabuti kaysa mapanakit. Idinagdag pa niya, kung may hindi man tayo nagugustuhan, pwede naman po nating ipahayag iyon ng may respeto. Hindi kailangang manaira o manakit. Unti-unting kumalat ang kanyang mensahe. May ilan pa ring matitigas ang puso, ngunit marami ang natauhan. Marami ang napaisip. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakahinga ng maluwag si Vianzi. Hindi man tuluyang nawala ang mga bashers, nabawasan naman ang kanilang ingay. Mas nanag ang mga salitang may pag-unawa kaysa sa mga salitang puno ng galit. Sa huli, natutunan ni Vianzi at Edo na hindi nila kayang kontrolin ang opinyon ng iba, ngunit kaya nilang piliin kung paano sila tutugon. At minsan, ang isang simpleng pakiusap, kapag nanggaling sa puso, ay may kakayahang magpabago ng pananaw ng marami. At sa mundong puno ng ingay, ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa pagsigaw, kundi sa lakas ng loob na magsabi ng, sana, tigilan na, nasasaktan na kami.